Nagpatutsada si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Layon lang anya nitong maetsapuera ang anak sa pagtakbo sa 2028 elections. Ang mapayag ng dating Pangulo tinawag ng Malacanang na walang basehan at katawa-tawa. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kumbinsido si dating Pangulong Rodrigo Duterte na inimpeach si Vice President Sara Duterte dahil ginigiba ito para sa 2028 presidential election. Ayan, ito, maganda yung sinabi, no? Ang paniwala ni PRRD, kaya lang ini-impeach si BP Sara dahil ginigiba para hindi na makatakbo sa 2028. Ayan naman po ay lantarang public knowledge. Alam mo, kahit tanungin ko ang pula, dilaw, NPA, pinklawan, asul, berde, lahat po ng nakikinig dito. Bobo ka na lang kung hindi mo alam na kaya ini-impeach si BP Sara dahil sa politika. Bobo mo na lang or nagbobobobobohan ka. Dalawa lang yan, wala kang pagpipilian. Nagbobobobobohan ka na hindi totoo yung sinasabi ni PRRD na kaya lang naman ini-impeach si BP Sara ay dahil gusto nilang makaupo sa 2028 at hindi nila kayang talunin si BP Sara. Kayo ba? Tanungin ko sa mga manunood dito, including the bashers, wala na po itong DDS, lahat po, tanungin ko kayo, pati kayo mga galit sa aming mga Makaduterte at Team Suka. Naniniwala ba kayo na yung pumirma, walang natanggap? Sagutin nyo. Una, yung pumirma para impeach si BP Sara, walang natanggap. Pangalawa, naniniwala ba kayo na gusto ma-impeach si BP Sara ay dahil ginagawa nila dahil sa pagmamahal nila sa bansa? Pangatlo, yung gusto bang ma-impeach si BP Sara, naniniwala kayo na wala silang pakinabang na matatanggap? Kahit yung iba kasi hindi pumirma pero may pakinabang eh. Kaya bumabanat na dapat ma-impeach si BP Sara katulad ni Trillanes. Sa tingin nyo, wala silang pakinabang? Sa tingin ninyo, mahal talaga nila yung taong bayan. Mahal nila ang bansa natin kaya gusto matanggal si BP Sara? Sa tingin ninyo, wala silang agenda? Naniniwala sila na si BP Sara ay guilty considering na si BP Sara ay 125 million lang yung confidential funds, na ang daming ahensya na mas matataas pa ang confidential funds kay BP Sara, including the President himself, hindi nila maimbestigahan. Naniniwala kayo doon? Kung naniniwala kayo doon, ang bobo mo. Sa totoo lang, kabobo mo. Or nagbobobobobohan ka. Imposible. Kahit ikaw makamarcos, vlogger, imposibleng hindi mo alam kaya tinatanggal si BP Sara ay dahil hindi kaya ni Tambang makaupo sa 2028. Sana sa ating ibang mga vloggers na makamarcos, dahan-dahan kayo sa pagtatanggol dyan. Dahil ang iuupo niyan si Tamba. Kung kumikita kayo dyan sa kanila, isipin nyo naman yung taong bayan. Saan pupunta ang Pilipinas kung ang susunod na presidente ay si Tamba? Isipin nyo mabuti. Kayong mga makamarcos, kayong mga medyang tahimik ngayon, kayong mga vloggers na pinagtatanggol pa itong impeachment, saan pupunta ang bansa natin kung si Tamba ang magiging next president? Sige nga. Ilang ang gustong tangon si Inday. Pamuliti ka ba? Sabi, si Inday gusto nilang tanggalin, pamumuliti ka ba? Dahil pagkatapos kay Marcos, kung manalo sila, kung hindi, siya diktador, may ipapalit sa kanya. So it's either Marcos ulit or Tamba. In any case, ito nga 3 years, wala na nangyayari sa ating kay Marcos eh. Si Tamba, wala na. I mean, wala na tayong pera. Sana napunta ang Maharlika funds. Yung blank items, pinalusot nila para saan? Gagamitin sa election ngayon for vote buying in the name of ayuda.
Yan po ang sinasabi. Kay pagkahuman god ni Marcos, ug manaog siya, ug di siya magdiktador, may naagi ikapulit. Wala sila ikapulit Sino pa ipapalit niya dyan? Hindi si Tamba. Hindi pa naman pwede si Sandro eh. o ang kontra nila si Inday. Why pildi si Inday? Kaya yung sinasabi nila mahina na ang Duterte, hindi po. Tanungin nyo yung mga political expert na nasa gitna, hindi yung makadilaw. Kasi itong mga nakadilaw, hindi na nakatapak sa sahig. Kaya alam mo, nagmumukhang bobo yung mga political analyst ng dilaw. Kasi hindi na sila realistic. Wag yung mga political expert ng dilaw ang tanungin ninyo. Ang tanungin niyo yung nasa gitna. I'm positive 100% sasabihin nila, malakas talaga si Inday. Malakas talaga ang Duterte. Kaya ginigipit ang Duterte. Ug modog. So, karon pa lang gusto nilang piangan. Pinalaga ng Malacanang ang mga pahayag ng dating Pangulo, sabi ni Executive Secretary Lucas. Ito hindi ko na i-discuss kasi na-i-discuss ko na yung sa vlog ko kanina. Kung hindi nyo napanood, panuorin nyo na lang po. Pero hindi ko na i-discuss to. Pero parang ito si E.S. Bersamin, parang wala sa ayos yung kanyang ano. But anyway, sumusunod lang siya sa abo. Yan ang pinapasabi sa kanya. No? Bersamin, walang basihan at katawa-tawa ang mga pahayag. Isa na naman daw itong budol mula sa ani ay one-man fake news factory. Gaya raw ng laging ginagawa ng Sila pa may gana magsabi ng budol. No? Gaya-gaya. Yan si Marcos. Napapansin nyo? Si Marcos gaya-gaya kay PRRD. Ang problema, si PRRD, totoo. Si BBM, ang ginagaya niya yung style, yung panglabas. Hindi niya magaya yung sakripisyo. Tao, minamahal ang isang politiko, not because of the style. The people will love you, it's because of the sacrifice behind the style. Yung sakripisyo sa likod ng style. And yung style ni PRRD, hindi uubra kay BBM. Bakit? Hindi magpangtama yung sinasabi tsaka ginagawa eh. Si PRRD, pag sinabi, nangyayari. Di ba? Si BBM, kita ng tao walang sakripisyo. Kaya nga hindi bumababa eh. Yun ang sabi niya, kung bumaba ang presyo ng bigas, kung mababa ang presyo ng bilihin, sige, boto mo yung senator nila. Kung hindi, ba't nyo pa iboboto? Sila't sila na naman. Wala na nga nagawa yung mga yan. Administrasyong Marcos Jr., susundin nila ang konstitusyon, rule of law at gagalangin ang karapatang pantao. Tugon ni Bersamin sa komentong diktador, sa ilalim ng Administrasyong Duterte nga aniya, ikinulong ang mga kritiko ng gobyerno at basta-basta pinapatay Nasagot ko na yan, hindi ko na ang i-discuss. tao. Si Senate President Cheese Escudero nanindigang hindi sila pwede magsimula bilang impeachment court habang nakabreak ang Senado hanggang Hunyo. Payo ni Escudero, Makikita natin to si Escudero kung may isang salita. Kasi sabi niya, hindi itutuloy impeachment. Hindi sila pwedeng mag-hearing tungkol sa impeachment habang nakabreak. So makikita natin kung may bayag to si, pasensya na po kung may talagang angas to si Escudero. Not unless utusan siya ng korte. Of course, wala na magagawa si ano doon. Kailangan din naman natin sabihin yung realidad. Pag sinabi ng korte, ituloy ang impeachment, walang magagawa si Escudero. No, kundi sumunod. sa House Prosecution Panel, Imbis na manggigil sila at madaling magsimula, mag-aral na lang sila. Asigasuhin nila yung pagkalap ng ebidensya. Nakakahiya kung hindi nila magagawa yan sa takdang panahon. Sa haba ng panahong dapat. Yan. Maganda to sinabi ni Chis Escudero. Alam mo, kesa nagmamadali kayo, aralin nyo, kumuha kayo ng ebidensya. Kasi kung hindi nyo magagawa yan sa haba ng panahon, nakakahiya lang kayo. Sa madaling salita, yung impeachment magiging hilaw. Maganda yung sinabi ni Escudero ganyan. Pero alam mo kasi, Cheese, Senate President, hindi nila yan pinaghahandaan based on the evidence. Kasi alam naman natin, political in nature yan. At alam natin ang galawang Tamba.
gagapang dyan ng 150 million reasons. Kaya nga yung iba dyang senador, gusto sigurong matuloy agad tong impeachment because of the 150 million reasons na meron sila, na matatanggap nila para magagamit nila sa eleksyon. Di ba? Kaya minamadali. Gusto ng ibang senador. Pero alam nyo, tama itong si Cheese. Hindi dapat ito simulan. No? At dapat talaga maglakap ng ebidensya. Kasi hindi puro hearsay. Pansinin nyo. Ito, tanungin ninyo ha. Yung mga political expert, the real lawyers na nasa gitna ha, ulitin ko, huwag nyong tatalungin yung mga dilaw. Wala silang sasabihin maayos sa inyo. Yung nasa gitna, pinagtatawanan si Trillanes. Alam nyo ba yan? Bakit? Puro hearsay. Puro kwentong barbero. Hindi po pwede yung ganun. Yan ang punto ni Chis Escudero. Maglakap kayo ng ebidensya. Hindi pwede yung ebidensya na parang si Trillanes. Hearsay. Nakakatawa yan. I mean, hindi ko alam kung ano asa ng kahihiyan nito si Trillanes dahil parang nilaladlad niya in national TV yung katangahan niya. Yung kahinaan ng utak. Sige, tanungin niyo yung mga abogado patungkol dun sa mga nilalabas ni Trillanes. Ba't sila naghanda na? Sagot ni House Prosecutor Representative Joel Chua, Naghahanda rin po kami at hindi naman po kami gigil. Okay na, may 150 million namin reasons ka kung na. ano man po ang Ito, sinusuka na to ng Maynila. Binabanatan to ni Isko, ha? Binabanatan ni Isko ito. Ha? Kasi, sumama ang ugali ni itong mama na ito. Kaya ito, isusuka na to ng Maynila. So ito, eepal na lang at eepal hanggang ngayon. Bakit? Hindi na ito mananalo ulit. Talo ito sa eleksyon. At balita ko sa survey sa Manila, wala ito. Tandaan po natin, Manila is Isko. Kung ang Duterte ay parang Davao, ang Duterte ay Davao, ang Maynila, ang mahal dyan si Isko. Wala ito, sinusukan na itong mama na to. User User ito. Sabi ni Isko, kaya talo. Hayaan mo yun na mag-iepal yan. Kasi next year, wala nang gagawin niya kung hindi sumipsip na lang kay Tamba. Wala nang posisyon Antayin mo, makaupo si BP Sara. Tsaka ka magyabang ng ganyan. giging desisyon o pasya ng Senado, lalong-lalo na po ng ating Senate President. pero kung magdesisyon ang Korte Suprema na isagawa kaagad ang trial, tatalima ba ang Senado? Pagbobotohan yan ng Senado, in fact, kung ako ang tatanungin, dapat may mabigat na dahilan para hindi yan sundin ng Senado kung sakasakali. Para sa GMA Integrated Ayan. So, malalaman natin kung sa mga darating na panahon. At bukas, inaantay natin, sa makalawa, ay pinagpapaliwanag na po itong si Tamba patungkol dito sa blank items. Tingnan natin kung magtatago na naman ito sa Tamba sa kanyang mga congressman. Duwag ito Laging nakatago. Pinagpapaliwanag na ng korte. Antayin po natin.